Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gun Smith din naman. Pagpaumanhin po ninyo na tayo ay ilang araw na hindi nakagawa ng video at hindi rin tayo nakapag live dahil sa ako ay nagkasakit. Grabe ang aking sipon. Ganon talaga dito pagka dumarating na yung taglamig, ito ang aking problema. So, ngayon pipilitin kong makapag video kahit isa lang sa isang araw. So yan, at bago ako magpatuloy ay pasensyahan niyo aking boses, may sipon pa ako. Babasahin ko lang muna ang katanungan ni Archer Queen. Ang sabi niya, "Good day sir, tanong ko lang po, paano malaman kung pwede gamitan ng plus P plus ang ammo? Plus P plus ammo ang baril, pistol. Nasubukan ko po 15 rounds plus P plus ammo, natakot po ako ulitin." Okay, wala na po kasing user's manual Norinco NZ 8589. Salamat po. Okay, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 30 ilan na ba tayo? Malapit na tayong mag 37 ang alam ko. At doon sa mga, lalo ito sa mga silent viewer sapagkat tayo ay charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan, kaya nga tayo may GCash dito. At pasasalamatan natin yung mga nagpadala dito, ang mga regular na nagpapadala, nating mga sa ating mga beneficiaries. Ito ang ating mga nagpadala. Si Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon ng Siboy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Banglista ng Pasay, at merong isang hindi magpakilala. Tawagin natin sa pangalang Adrian. Ayan, at tayo po ay may 6 na estudyante na tinutulungan. Kaya maraming salamat sa inyo. Okay. Doon sa katanungan ni sama ang pakiramdam ko. Sa katanungan ni Archer Queen, ano ba ang pwedeng gamitan ng plus P plus na ammo? Okay, meron tayong isang model dito na STI. Pag ipinutok ninyo yung inyong baril, ito ay karugtong nung last video ko na hindi nag-i-eject ang basyo. Okay? Yun. Pag hindi yung unang video ko, yung basyo bumabalik sa chamber. Bumabalik sa chamber. Ibig sabihin, hindi nagpupul dahil matigas ang spring. Yun. Iputok muna ninyo ng full metal jacket. Okay, iputok muna ninyo ng full metal jacket. Pag hindi open chamber, pag nilagyan ninyo ng magazine, okay? Pag nilagyan ninyo ng magazine at hindi nag-open chamber, wala tayong magazine. Halimbawa, nilagyan ninyo ng magazine, ipinutok ninyo, at hindi na ganyan, ibig sabihin, at bumalik yung inyong basyo sa loob, ang ibig sabihin ay mahina ang bala ninyo. Okay? Kung napanood ninyo last videos ko. Okay, shout out kay Datohead. Tinatanong mo na naman yung problema na yan. Ay pinanood mo na yung videos. Bakit hindi tumatalsik yung basyo at bumabalik yung basyo sa loob? Dahil nga, mahina ang bala, malakas ang spring. So, pag malakas ang spring, ang ginagamitan halimbawa ay combat load, 18.5 pounds ang spring ninyo. Tapos ay gumamit kayo ng bala na full metal jacket na hindi reload, kumbaga factory load. At hindi tumatalsik yung basyo, kamukha nung isa nating videos. Ang ibig sabihin, malakas ang spring ninyo, mahina ang bala ninyo, yun ang ginagamitan ng plus P plus na bala. Okay? Kung hindi
tumatalsik ang basyo ninyo, ang basyo ninyo ay kamukha nung inano ko na sa inyo, pagputok, bumalik yung basyo sa loob, ibig sabihin, mahina ang bala ninyo, malakas ang spring. Pero ang ginamit na ninyo hindi reload factory load na. So, makikita ninyo sa mga kahon, nakalagay diyan plus P plus ang bala. Nakalagay diyan kung ilang grain, plus P plus. Yun ang ginagamitan. Ano pa ang mga ginagamitan yan? Yung mga may compensator. Okay? Yung mga may compensator, mahina ng mahina ang blue back. Kaya hindi nag-open chamber. Yan. Yung mga modified na baril. Okay, yung mga may butas-butas dito. Ito may butas yung ano nito, yung slide nito, pero yung baril naman walang butas. Yung mga binutas-butas ang baril, yun ang ginagamitan ng plus P plus. Okay? So, ito naman, ito ay standard ito. Standard ito. Kaya may mga bala na plus P plus. Okay? Kasi nga, may mga spring na matitigas. Yung recoil spring na sobrang tigas. Yan, ganyan. Sobrang tigas ng spring. Hindi kayang iatras ito. Okay. So, itong videos na ito ay kadugtong nung nakaraan natin video, bakit hindi tumatalsik yung basyo at pumapasok ulit sa loob. Kinakailangan pang ikasa. Okay? So, pagka ganun ang baril ninyo, ang sabi ko nga, shoutout sa iyo, Dato Head, it's either na magpalit kayo ng malambot na spring o magbala kayo ng plus P plus. Okay? So, ayan, di ko na ito pahabahin. Ano ang ginagamitan ng plus P plus? Mga may compensator. Yung mga spring na matitigas. Yung mga recoil spring na mga malalakas. Yan ang ginagamitan. Yung mga modified na baril. Yung mga may butas-butas ang baril. Yun ang ginagamitan yan. Yung tinatawag natin na hybrid. Yun ang mga ginagamitan yan. So, ayan. Sana naunawaan ninyo at Dato Head, sana naunawaan mo din na kung ganon at ay kinakailangan. Kaya nga ang 1911 ay may maraming spring ka mapapagpilian. Ang standard, ito paulit-ulit na ako, 16 pounds ang standard. May sa mga minor load naman, sa mga minor load ay 14-12. Yan. Sa mga minor load, 14-12. Okay? At ano pa? Yan. At yung 18.5, yun ay pang mga plus P plus. Okay? Kasi pag binalahan ninyo ng ordinaryong bala na factory load yun, hindi mag-open chamber ang ano ninyo pagka last shot. Pag last shot, hindi mag-open chamber. At yung mga hindi tumatalsik ang basyo, yung basyo bumabalik sa chamber. Yun. Okay ha? So sana maliwanag. Sana yung mga paliwanag ko ay inyong unawain. At Dato Head, kung ano yung hindi mo naunawaan, ay isabihin mo. Kasi tinatanong mo na naman yung unang tanong. Kaya nga sinabi ko, nagpapaulit-ulit tayo. Okay, at sana naunawaan na ninyo yung ibig sabihin ng plus P plus. Okay? Yan ay doon sa mga matitigas ang spring. Ulitin ko, matigas ang spring. Yung mga may compensator, yung mga modified, yung mga tawag dito, hybrid. Yan yung mga yung mga ginagamitan yan. So, yan. Nahirapan ako magsalita. Pasisya na kayo. Pinilit ko lang makagawa ko ng videos. At sana ay naunawaan ninyo yung aking mga videos. Okay? Thank you very much sa inyo. At gagawa pa tayo ng mga videos. Medyo
ayusin ko lang aking pakiramdam. Thank you very much. God bless us all.